May napakinggan ako sa radyo. May mga progresibong grupo, yung mga grupo ng Dilawan, nagrereklamo bakit daw hindi ginawang holiday ang EDSA Revolution Anniversary, 39th Anniversary. Tila nabawasan na talaga ang suporta sa EDSA Revolution. Marahil, na-realize ng Pilipino na walang papantay sa pamamahala ni Matandang Marcos. After 39 years ba naman, yung galunggong. Imbis na bumaba ang presyo, lalong nagmahal. Sabi ni Cardinal Sin, tsaka ni Cory Aquino noon, pati ba naman galunggong na nakawin pa sa lamesa? Magkano lang kilo ng galunggong nung sinabi niya noon? 7 pesos. Pero nung nakaupo na sa pwesto, wala pa isang taon, naging 13 pesos ang galunggong. Siguro kinakartel. So, ano kaya ang dahilan? Well, maraming dahilan kung bakit nabawasan ang suporta at pagkilala sa 1986 EDSA Revolution. Una, mga hindi natupad na pangako. Inaasahan ng marami na magdadala ng tunay na pagbabago ang EDSA pero nananatili pa rin ang korupsyon, kahirapan at mga political dynasty. Dahil dito, maraming nadismaya. Pangalawa, problema sa ekonomiya. Bagamat naibalik ang demokrasya, hindi naman naramdaman ng karamihan ang pangakong pag-unlad. Maraming Pilipino ang nananatiling mahirap. Kaya iniisip nila kung talagang may naidulot ng mabuti ang EDSA sa kanilang buhay. Pangatlo, pagkakawatak-watak ng politika. Matapos ang EDSA, nagpatuloy ang bangayan sa politika, imbis na pagtuunan ng pansin ng tunay na reforma. Dahil dito, maraming naniniwalang walang tunay na pagbabago. Na-scam nga ba tayo? Pangapat, pagpapalit-palit ng kwento sa kasaysayan. Naku po, may mga kampanya sa social media na binabago ang pananaw ng tao tungkol sa martial law at EDSA. Maraming kabataan ang hindi lubos na nakakaintindi sa tunay na nangyari noong 1986. Lalo pat, yung mga nagkokomentaryo ay hindi pa sila buhay noong 1986. Tubig pa lang sila sa sinapupunan ng kanilang ina. Pero pag mangusap, akala mo'y alam na alam ang katotohanan. Panglima, pagbabago ng henerasyon. Hindi naranasan ng mga mas batang Pilipino ang martial law at EDSA. Kaya iba ang kanilang pananaw. Mas nakatuon sila sa mga kasalukuyang issue kaysa sa nakaraan. Pang-anim, pagkabigo ng ilang namuno matapos ang EDSA. Ilang leader matapos ang revolusyon ang hindi naging ehemplo ng tunay na pagbabago. Tanong niyo yan kay Senator Honasan. Dahil dito, iniisip ng ilan na wala namang pinagbago ang bansa kahit nagkaroon ng EDSA. Kapito at panghuli, mas matinding problema sa kasalukuyan. Mas iniintindi ngayon ng mga tao ang mataas na presyo ng bilihin, superinflation na kawalan ng trabaho at iba pang suliranin kaysa sa diwa ng EDSA. Ikaw, ano sa tingin mo? Mahalaga pa ba ang EDSA Revolution ngayon